Good morning mga kalahin kayo manggi kapwa Pinoy. Kasoberan. Ako pa rin po inyo lagi nakanta maglingkod kit kilatis lagari po lamang at ito pa rin po ang ating palatuntunan kilatis at panday po. Kilatis at sentido komon. Pwede pa rin lang. Kalahin kayo mo. Ang ating po ngayon nakabalandra ay tatampok. Sa araw po na ito, 4 na po. 4 na nga ba? 4 na Mayo 2020. Taong 2020 ay ang New Deal noon at ngayon naman ay bagong parang pareho din yan, ano? Pareho lang, ano ha? New normal. New Deal noon, new normal ngayon. Na. Para mas lalo tayong magkakaunawaan, ha? Atin munang ibabalandra ito. Yan. Franklin Delano Roosevelt, US President, Marso 4, kanya termino ha, 1933 hanggang Abril 12, 1945. Dito pa lang po, ewan ko kung napapansin na ninyo. 1933, pagdating ng 1940, 7 taon na po yun. Dinagdagan mo pa ng 5 taon, kasi 1945 di ba? April 12, 1945. And so, 7 plus 5 equals 12 years. Isang dosenang taon. Teka muna. Ilang taon ng termino ng US President? Hindi po ba 4 na taon? Sa madaling sabi, kapag ka nakadalawang termino ka na ang alam ng karamihan sa atin, well, hindi mo siguro karamihan. Lagay mo na marami sa atin ang pagkakalam, 2 termino lang ang meron para sa Pangulo ng United States of America. Bakit ito nakadalawa? 2 termino sa tiga-4 na taon. Ito nakalabing 2 taon. Sumobra na 1 termino, di po ba? Pero kung napapansin nyo yan, Abril 12, 1945. Bakit hindi November? Kasi election sa kanila November. At ang palitan ng pamunuan, o hindi ako nagkakamali, ay Enero na. Di ba? Enero na. O ito, Abril pa lang nawala na siya sa pagiging Pangulo. Siya ba'y na-impeach? Si Franklin Delano Roosevelt? Hindi po. Siya po ay namatay. Namatay siya noong April 12, 1945. Ilang buwan bago dumating ang election year po ito eh. No, pagdating ng November 11 ang election sa kanila. At kung hindi po siya namatay, malamang tumakbo na naman ito. Nakailang termino na ba siya? 3 sa pang-4 na termino. Yeah. Ibig sabihin, mga kalahin kayo mali ang paniwala ng marami sa atin na may term limit ang Pangulo ng United States of America. Katunayan, lahat ng posisyon sa Amerika walang termino. Walang limit ang termino. Alright. And so, ano ba ang kumbaga importansya ni Franklin Delano Roosevelt sa buhay natin mga Pilipino? Well, siya lang naman ang presidente ng Amerika habang, well, isa siya, no, kasi nag-umpisa yan, 1898, ang presidente noon ay si McKinley, William McKinley, no, ang presidente ng Amerika ng panahon yun. So ito, 1933, naging presidente si Franklin Delano Roosevelt. Or
2 taon bago inumpisahan yung ating Commonwealth. 1935, Commonwealth. At yung Commonwealth na yun ay yun ang panahon, 10 taon. Nakatakla yun sa loob ng 10 taon na yung ating mga kapwa Pilipino. Actually, hindi kapwa Pilipino yun eh. Well, in a way, kapwa Pilipino sapagkat yun po yung ating nationality. Pero, sa usap-usapan, ang karamihan sa mga politiko na nakapwesto ng panahon na yun, simula nung take over ng Amerika from Espanya hanggang sa naging Commonwealth tayo at hanggang sa iginawa ng ating kasarinlan noong July 4, 1946. Karamihan sa mga politiko ay mga apo ni Damaso. Mga mistiso, may dugong Kastila na karamihan ay mga anak ng Fraile. Hindi naman siguro, teka muna. Pag sinabi mong karamihan, mukhang pwedeng mahaba debate. Kaya lagay na natin, marami sa kanila noong mga panahon yun, ng mga politiko sa bansa natin ay mga anak ng Fraile, mga bastardo. At wala sa hulog. At any rate, mga kalahin kayo mga. So yun isa sa importansya ni Franklin Delano Roosevelt. Pangalawa, siyempre, siya yung naglatag ng New Deal sa Amerika. New Deal. Bagong pag-asa. Bagong pag-asa. Talaga namang naging pag-asa nila yun. At yung New Deal niya, hindi lang isang bagsakan yun. May sumunod pa. The second New Deal. Sino makikinabang? Siya ba? Yung mga politiko ba sa kanila? Yung mga oligarko ba sa kanila? Yung mga negosyante ba sa kanila? Hindi. Ang mga mamamayan. At bukod doon, siya din pa ang founding father ng United Nations. United Nations na nung inumpisahan yan, ang kalaban ay Axis power. Ang diktadoryang rehimen ni Adolf Hitler ng Germany na sinamahan ng emperor ng Japan. Gusto nila hatiin ang mundo eh. Gusto nila maghari-harian. Right? And so, eto maganda dyan. Doon sa inaugurasyon nitong si US President Franklin Delano Roosevelt noong Marso 4, 1933, ang kanyang tinuran na talagang tumatak sa kasaysayan ay ganito. First of all, sabi niya, let me assert my firm belief that the only thing that we have to fear is fear itself. Ika nga sa Tagalog, ay gusto kong bigyan diin, pagkadiinan, na ang aking paniniwala, matibay, matunog, matatag, solid na paniniwala, na kung merong isang bagay na dapat nating katakutan, ay yung walang dilit iba kundi ang takot mismo. The only thing we have to fear is fear itself. Parang yung changes, the only thing that doesn't change is the rule of change itself. Okay. So, noong mga panahon yun, ang unemployment sa Amerika umabot ng mga 80 hanggang 90%. Palagay ko, hindi pa nasusurpass yan hanggang sa panahon ngayon kung saan merong Communist o Chinese Communist Party genocidal virus. Ang unemployment ng mga panahon yun sapagkat ang Depression era, mga kasoberano, ay
na, nakapaloob sa kung ilang taon, maraming taon, dekada. Hindi lang isang taon, hindi lang ilang buwan. Ngayon, ang dinadanas natin, ilang buwan pa lang ito eh. Yung depression era, umabot ng ilang taon. No? Okay, so kaya nga ang unemployment doon ay umabot ng mga 80 hanggang mahigit 90%. No? So, bakit natin kailangan pag-usapan ito? Kasi nandito ngayon tayo sa kahalintulad na sitwasyon. At sa ganitong sitwasyon, dapat mangibabaw ang kapakanan ng sambayanan. Huwag ang interest ng iilan. Dito sa Depression era, ang kalaban ni Franklin Delano Roosevelt dito ay ang mga negosyante, mga oligarko na gustong kumita. Gusto nilang kumita ng hindi lang basta kumita, kung hindi ng limpak na salapi out of the misery of the general population. Gusto na kumita. Kasi sa bawat ganitong mga sakuna, dilubyo, emergency na sitwasyon na dumapo sa isang bansa, no? Hindi mo pagkakaila na meron talagang oportunidad na kumita. Although meron din naman kabilang banda ng oportunidad na makatulong, na makagawa ng patriotikong bagay, tungkulin para sa mga kababayan. So, ang unang ginawa rito, ni Franklin Delano Roosevelt sa kanyang panunungkulan, ay nagdeklara kaagad siya ng bank holiday. Bank holiday. Para yung mga Amerikano na may pera sa bangko, ay huwag nila muna ma-withdraw. At pagkatapos nung pinalo-up niya pa yun, nagpauso siya nung pakikipag-ugnayan sa bansa sa pamamagitan ng radyo, hindi pa uso telebisyon noong mga panahon yun. Hindi pa uso telebisyon. Hindi ka mukha dito ngayon sa atin na meron ng, bukod sa uso na yung telebisyon, no, ha? At ang radyo, may FM na nga, may social media pa. Kaya lahat ng mga kabulastugan, kaungasan, madali na naisisiwalat, madali na nating nalalaman. Noon, radyo pala ang uso. So, merong mga pagtawagin sa fireside chat. Palagay ko dito nagmula yung yung sa Rotary. Na parang far side, pero parang fireside din yun di ba? Na mag-uumpok-umpukan yung mga Rotarians para brainstorming, para makapag-isip ng magandang diskarte na kapakipakinabang sa sambayanan. Ha? Pwede rin sa personal na interest nila. alam ng mga Rotarian yan diba? Anyway, napag-usapan niya Rotarian nung Depression era, doon din umusbong isang hindi pa siya Rotarian noong mga panahon yun. Ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko, pero mamaya baka ating maalala yun. Siya yung nakapag-conceptualize ng the four-way test of things we want to say, think, say, and do. Four-way test of all the things we think, say, and do. Yan Rotarian four-way test yan. Kinalaunan, pero yan ay na-conceptualize, naisip ng isang manager ng aluminum product distribution company. Nasabi niya kailangan magkaroon tayo ng isang panuntunan. Ano ang pangalan nun?
Kailangan natin magkaroon ng isang panuntunan kung saan dito natin hanapin. Mas madali rito eh. Oh, ayan. Okay. Okay. Yan natin kung ito na ngayon. Oh, ayan. Si Herbert J. Taylor. Siya po ay isang manager nga ng Club Aluminum Product Distribution Company na gusto niya isalba ang kanyang kumpanya from bankruptcy. So, 250 ang mga empleyado pala ng kumpanyang yon noong mga panahon yon during the Depression era. And so, naisip niya yun, na-conceptualize niya, research siya, siyempre. At nakita niya, ito siguro yung pagandang gawing panuntunan. Ano po? Kumbaga, ano ba tayo? Good manners. Di ba? Good manners or right conduct. Right conduct. Yun, ng aking mga empleyado para kumbaga ano ba? Gabayan. Magabayan lahat. And so, ang pumasok sa isip niya, ito ba ay katotohanan? Yung mga sukatan, kumbaga. Sukatan, parang gabay na rin kung paano ka aakto. Yan, kung paano ang right conduct na ipairal mo sa iyong sarili sa bawat isa sa kanyang mga empleyado. So, unang tanongin ang sarili, ito ba ay katotohanan? Is it the truth? Pangalawa, is it fair to all concerned? Ito ba ay patas para sa lahat ng kinauukulan? Ang pangatlo, will it build goodwill and better friendship? Ito ba ay makakapagpundar ng mabuting pakikipagkapwa-tao, goodwill at pakikipagkaibigan? Ito ba? At yung pang-apat, will it be beneficial to all concerned? Ito ba ay kapakipakinabang para sa lahat ng kinauukulan? Ayan ang kanya naisip. Alam nyo, ito pala, sidebar. Noong ako'y aktibo pa sa Rotary, ginawa kong project ito. Isinaling ko sa salitang Tagalog. At yun pala, napag-alaman ko later on, nandito sa aming distrito, 3780, meron na pala na mas nauna kaysa sa akin. Although meron pagkakaiba nung interpretasyon, pagkakaiba sa interpretasyon, at siguro yung kumbaga konsepto kung paano gagamitin ito na kapakipakinabang talaga para sa mga Pilipino. Siguro magkakaiba kami ng naisip na diskarte. Pero ang karamihan sa mga kasama ko sa club, mga inchik, kaya isa yon sa nakikita ko na dahilan kung bakit sumama loob nila sa akin. At by the way, sabi ng aking tinuturing ko kapatid, Attorney Rafael S. Di Claro Jr. na mayapa na, sumalangit naman. Sabi niya, kasi may mga kumu-question Teka muna. Yan bang interpretasyon mo ay yan yung o translation mo, ayan yung tama. Di ba? Sabi ko na naman problema Kung alam nyo, kung may alam kayo na mas tama na translation, willing naman ako palitan ng wording sa'yo. Wala problema sa akin Di ba?
Ngayon, sabi niya, para walang away, pre. Sabi niya, Attorney Di Claro, konsultahin natin ang mga dean ng Filipino Department ng mga sikat na mga eskwelahan, university. Sige, kako. So, ginawa ko. No, ha? Yung, inalam ko kung sino ang dean sa UP, UST, LaSalle, ano pa yung isa? Basta 4 na paaralan na matitikas ang pinadalan ko. Ano ba? At nung mag-usap kami ulo, magkaiba-iba din sila eh. Pero hindi naman masyadong nagkakalayo. Ano ba? So, ang aming napagkasunduan, ng aking kapatid, Attorney Di Claro, yung sa UP. Sa UP na translation. At any rate, no ha? Sidebar lang yun. Pero napahaba yung kwentuhan natin yun sa sidebar. So, balik tayo rito sa ating paksa. New Deal noon, new normal ngayon. Sa mahaba na kasing panahon, abnormal ang normal sa gobyerno. So, siguro napapanahon na rin. Hindi lang siguro. Panigurado, napapanahon na. Kung ano nga kumbaga, Johnny come lately na Johnny come lately. Johnny, ibig sabihin pero huli man daw at magaling. Kahit na atrasado na rin, may hahabol din. Alright. And so, ito yung mga ginawa ngayon ni Franklin Delano Roosevelt. Bukod sa pagdeklara ng bank holiday, no ha? Aba, na-ratify din ang 21st Amendment, no ha? Bago matapos yung taon ng 1933. Ano ito Ano naman yung 21st Amendment? Yun po yung prohibition. Kasi pinagbawal ang pag-inom, pagbenta ng alak sa Amerika. Kung hindi yun isang kaungasan na batas, ewan ko kung ano yun. Bakit kami? Malamig sa Amerika At ang panlaban nila sa lamig, alak, pampainit ng katawan. Siyempre, among other things, pampainit ng katawan. Ang ganun din sa atin sa Baguio. Ano ba timsong sa Baguio? Hindi ba yung gin, bulag? Diba? Gin. Para uminit ang katawan nila. Balita ko nga dyan, pwede kang bumili ng kahit na masyat-syat, pagka kulang ang pera mo, pambili na isang bilog o isang 4 kantos. Bili kayo sa shot lang. Ang mga tindahan daw, meron At nagaya kayo sa shot, globe. Or golf ball. Diba? And so, dito sa atin ngayon, ang virus, isa sa mga pangontra, alcohol, alak. Diba? Pero huwag nyo namang gayahin yung mga uminom ng thinner para makaiwas sa COVID. Hindi naman thinner. Akala nyo, yun lang ang matindi. Nakaungasan. Nangyari. Sa Amerika din, mas matindi yung kaungasan kasi pinagsasabi ng kanilang Pangulo pa mismo. Si Donald J. Trump. Biro mo subukan daw na i-inject. Gusto niyang subukan na i-inject yung disinfectant sa katawan ng tao. Mas matindi yun. Ayun, pag ininom mo, ipoproseso pa yun sa laman loob mo pag in-inject siya, diretso na sa dugo Ang tindi no. Anyway. Okay, so, isa pa sa mga ginawang remedyo ni FDR ay ang Tennessee Valley Authority Act. Yan po ay ang sasagawa ng dam along Tennessee River para maibsan yung pagbaha. Ngayon, naalala ko tuloy dito sa atin, meron din kaliwa, kanan dam. At saka itong
Oh, napasyal kasi ako. Ilang dam na ba yung nakita ko rito sa bandang North Luzon? Sa may bandang North Sagaray, ano yun, Ipo Dam, no ha? Ang nakita ko at saka yung isa pa, no ha, na medyo mas malaki doon sa may bandang itaas pa yata yun. No? O parang Ipo Dam din yata yun. At nakita ko na pwede pang gumawa ng secondary hanggang tertiary dam. Ano ha? Para yung tubig ay makontain, di ba? Maipon para sa pangailangan natin sa pag-inom, pampaligo, at the same time, may iwasan ng baha. Kasi ang problema nga, kamukha nung undoy, kailangan magpakawala ng volume. Malaki yung volume ng tubig ang dam, otherwise, namimiligro na baka masira yung dam. So doon sa ginawa nilang yun ang nagdulot ng malaking baha, malaking pinsala. Pero kung meron ka secondary dam or tertiary, maaaring magkakadikit-dikit o sa magkakalayong lugar na marami pa naman palagay ko ang pwedeng di ba, i-develop, may ibsan yung baha at makukonserve natin. May sapat na yung ipon na tubig para sa irrigation, para pag-inom natin, pampaligo, at para sa elektrisidad. Diba? Ba't di ginagawa yun? At yung kaliwa at kanan dam, no, ha? Palagay ko, at hindi lang palagay ko, sigurado ako, ang problema lang naman kasi riyan ay hindi kasama sa pag-unlad yung mga katutubo riyan o yung nagmimiari ng ancestral land dyan sa area. Madalas kasi, mumulang at buto-buto ang natitikman ng mga katutubo. Diba? Yung malaking parte ng kinikita riyan, ipalagay mo na 98 o 99.9% sa kikitain sa proyektong yan na pupunta sa mga oligarko na siyempre kasapakat ng nakapwesto. Kung sino yung nakapwesto, kasi paiba-iba din naman ang estado ng mga oligarko. Conforme kung kabagang mo or kasapakat mo ang nakaupo sa Malacanang. Di po ba? Pero pag kwentas claras, parehas ang laban, everybody happy, spread the sunshine. Ano namang gulo na mangyayari riyan? Wala. Sigurado ako niyan. Okay, at ito na ipasa din ng Kongreso noon ng bill. Paid commodity farmers. Ito yung ibig sabihin, para yung presyo ng mga produkto pang-agrikultura ay makontrol. Kasi pagka sumubrang dami, bumabagsak ang presyo. No, ha? And so, ginawa nila ng paraan sa pamamagitan ng batas kung paano, di ba, bayaran yung mga farmers. Kamisan, isinasubsidize pa nga yung produkto nila para lang sirain eh. Di ba? Binibili ng gobyerno yung produktong surplus. Surplus lang naman, para sirain. Pero kung pwede naman wala naman hindi pa masyadong uso ang exportation ng mga produkto ng araw. Ano ha? Kasi wala pa masyadong transportation facilities. Hindi pa masyadong uso yung aeroplano. Wala ba aeroplano no? Pero diba? No, pero yung mga cargo ships na malala, wala pa noon. Ha? Hindi ka mukha ngayon. Yung produkto mo nga, pwede mo nang i-email lang eh. Hindi mismo yung physical na produkto ha. Yung pera lang. Anyway. And so, meron din sa National Industrial Recovery Act. Ano ba to? Ito ay nagbibigay garantiya sa mga manggagawa na magkaroon sila ng karapatan na mag-onionize, na magtatag ng union, no, ha, para sila ay makahirit ng bastante makatarungan na sweldo at better kondisyon doon sa pinagtatrabahuan nila. Naalala ko tuloy yung mga napabalita kanina, yung mga dinala
sa mga lugar ng DSWD. Nagsisipagtakas. Tapos sinisisi pa ng mga otoridad. Wala, dinala namin dito, tumakas din bakit kamo sila tumakas? Kasi nga, kung sa dinijeta sila sa pagkain at puro sardinas na pinakakain sa kanila, marumi pa yung lugar. Mabaho, pati yung kanilang kasilyas, ubod ng baho. Ba't ganon? May budget naman yan sa MOOEE. Di ba? Maintenance and other operating expenses. MOOE. Tama ba? MOOE. Diba? Nasaan yung budget na punta? Sa mga bulsa ng mga salot na kurakot. Di ba? Nabagit ko lang yan kasi naipaalala ito sa akin ng meron din silang Homeowners Loan Act. Homeowners Loan Act. Tayo, meron din, di ba? Ang kaso, ito pong negosyo sa pabahay, ipinaubay ng mga gobyerno, ng mga salot na kurakot sa gobyerno, sa kanilang mga kasabwat ng mga developer para kumita yung mga hayop na yan. Ng pailalim, makapangurakot sila. So, ang nangyayari, miski yung kalapati, mahiyang tumira doon sa bahay, yung mga row houses, na kanilang isinasalaksak sa mga ngala-ngala ng mga walang bahay. Kaliliit at nandun pa sa malalayong lugar, na walang kuryente, hindi pa sibilisado, walang mga paaralan, at higit sa lahat, malayo sa kanilang pinagtatrabahuan. At yung release ng train, at yung train mismo, na matagal na nakaplano, panahon pa ni Marcos, hindi may sagasagawa, hindi may implementa, sapagkat naghihintay pa ng malaking kurakot kung sino man na nakaupo sa Malacanang. Di ba ganyan na nangyayari? Doon sa kanila, may Homeowners Act. Ito yung mga project noong mga panahon yun. By the way, nasa ilalim din tayo ng gobyerno ng Kano. Kaya nga meron tayong project 2, pero walang project 1. May project 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ba? 4, 5, may 5 ba? Walang 5 pala. 9, wala rin. 10, wala rin. Saan napunta yung mga nakatalagang lupain para sa mga proyektong yun? Kinamkam na ng mga politikong kawatang bantay sa lakay sa gobyerno matapos iginawa ng ating kasarinlan noong July 4, 1946. Nakita nyo na. Ano ba problema? Amaya. So, bukod dyan, bukod dyan, nakita ni FDR na mukhang kulang pa yung New Deal. Kaya may pangalawang bugso, second deal naman. At ano yung mga yun? May Works Progress Administration, WPA, kung saan binigyan ng trabaho ang mga walang trabaho. Pero, dahil hindi nga sila dapat nakikipagkompetensya sa mga pribadong sektor, yung mga trabahong yun ay, halimbawa, mga post offices, pagkatayo ng mga post offices, mga tulay, mga paaralan, mga highways, at saka mga parks. Yun naman ay binigay na trabaho. Malaki din ang pondo na inilagak dito. Ano po? ng gobyerno. At ano pa, noong 1935, yung National Labor Relations Act, kung saan ay sinusupervise ng gobyerno itong mga eleksyon sa mga labor union at upang pangalagaan yung mga union ng gobyerno na huwag sa laulain ng mga employers. Nakita niyo yun? Tayo ba mayroon National Labor Relations Act dito? Meron!
Meron nga lang nasasalaula. Yung namayapang si Ambassador Roy Sinieres na naging chairman ng National Labor Relations Commission na nagbitiw panahon ni Gloria Macapagal Arroyo dahil hindi niya na masikmura ang kalakaran. Bakit? Ay yung mga pinanalo niya na dapat naman manalo dito sa National Labor Relations ng mga kaso pagdating sa mas mataas na korte, halimbawa Court of Appeals o kaya sa Supreme Court, nababaliktad. Babaliktad, palakasan eh. Di ba? And so, malis siya sa pwesto. Ano pa? Social Security Act, no? 1935. Kasabayan din nung pag-iral sa bansa ng 1935 Constitution during our Commonwealth period. Social Security Act. Tayo ba ay meron yan? Meron! Ang problema, itong ating Social Security System dito sa bansa ay nagagamit din sa katarantaduhan. Nagagamit din nagatasang baka. Kaya tingnan nyo, noong ang chairman na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa SSS ay si Dean Amado Valdez, kinalaban niya ng gusto yung SM. SM, yung Shumart. Bakit kamo? At saka yung National Grid Corporation. Kasi yung SM at National Grid Corporation, halos iisa lang yung mga direktor rin. Diba? Sila lang. Of course, may hawak sa kanila, China. Yung kumpanya ng China, yung buwakang China. No? At gusto nilang mangyari kasi ay kamkamin ang mga 7 hektaryang lupain ng SSS dyan sa may Boulevard, doon sa reclamation area o reclaimed area, Bay Area. Kaparte o kabahagi na natural lupain ang parking area ng Senado. So yung isang hektarya yun. So yung isang hektarya yun, hindi nila pinag-interesan. Yung 6 na hektarya lang. At alam nyo kung anong ginawa kaungasan? Idinaan sa expropriation. Hindi naman gobyerno ang nagmimiyari ngayon ng National Grid Corporation. Mga inchik ni. Paano sila magko-qualify sa isang expropriation proceedings? Pero yung ungas na judge, kinatigan sila. So ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang naging resulta sapagkat inalis na si Dean Amado Valdez bilang chairman ng SSS. Isa pa dahilan na nakikita ko sapagkat itong si chairman Dean Amado Valdez, sinisilip niya yung actuarial. Kasi hindi siya naniniwala na ganun kaliit lang, kumbaga, ang pumapasok na pondo sa SSS, no ha? Na siya dahilan kung bakit hindi maitaas-taas ang benepisyo ng mga miyembro. At isa pa, nakaungasan na ginagawa dyan sa SSS, no ha? Yung mga benepisyaryo, hina-hijack din nila. Hinu-hold up. Paano? Halimbawa, itong mga survivor spouse. Survivor spouse, no ha? Nakasaad sa batas na sa sandali na sila ay muling nag-asawa, hindi na sila pwedeng maging beneficiaryo as a survivor spouse, no ha? Mag-asawa. Muling mag-asawa. Yan ang batas. Pero itong mga ungas sa SSS sa pagkikipagkat sa buwatan nila, maging sa Kwarta Suprema, binago yung legal na definition ng marriage to include live-in relationship. Pagka may ka-live-in ka,
may anak ka sa labas, ikinukonsidera na nila yun na ikaw ay nag-asawang muli. Kung hindi kagaguhan yan, ewan ko kung ano tawag yan. Ha? At syempre, marami ding anomalya na diskubre, pati ito si Lavinia, na bata mismo ni Duterte, na diskubre niya na ginagamit ang budget ng SSS para sa kanilang advertisement, no ha? Media budget ginagamit para syempre hawakan sa liig ang mga media outfit. At hindi lamang yun, may cut pa silang ginagawa doon. Kinakat kong. Ibig sabihin, may bahagi, may party sila doon sa kontrata ng isang media outfit. Ano pa nakitang kabulastugan dyan? Ni Lavinia, yun pong ini-invest ng SSS, yung investable funds ng SSS, which is somewhere in the vicinity of 500 billion pesos na inilalagak nila sa stock market, ha, ay maanumalya din. Maanumalya. So si Pangulong Digong naggalit sa mga kurakot, anong ginawa? Sinibak si Lavinia. Sinibak si Dean Amado Valdez. Hanggang ngayon, may nabalitaan ba kayong naipakulong na empleyado, na opisyal ng SSS na nagmamanipula ng mga anomalya riyan? Wala. Wala. Hindi po ba? May pinalutang ba si Pangulong Digong na ungas, ha, na kurakot na opisyal ng SSS sa Manila Bay? Wala. Well, anyway, sa ating pagpapatuloy, ano oras na ba? Malapit na ito. Sa ating pagpapatuloy, okay, so nagbunga itong New Deal ni FDR dahil pagdating ng 1937, dumadagundong ang boses ng mga manggagawa, ha? Dahil sila ay hinahanap na nila kung ano ba talagang para sa amin. Ibigay nyo. Di ba? Alright. Okay. Ngayon, itong mga napipikon na kay FDR, siyempre, yung mga negosyante, yung mga oligarko, sabi niya, ano ba namang klase ito? And so, gumawa sila ng pamamaraan. Siyempre, ginagamitan nila ng pera. At ngayon, yung mga justices sa Kwarta Suprema, naguyo nila. Naguyo nila. Kaya yung mga New Deal na panukala ni FDR, sumisemp lang pagdating sa kinu-question sa korte. So ngayon, pahayag naman, rumesbak si FDR. Sabi niya, okay, kung yan ang gusto ninyong mangyari, sige. Inanunsyo ngayon niya kanyang plano na nagdagdagan. Ilan ba nung araw ang justices sa Supreme Court? 7. Ang US Supreme Court, no ha? Yung Federal Supreme Court, kasi may mga State Supreme Court. 7 ang mga maestrado. So sabi niya, dagdagan natin ng mga liberal na justices siya. Dagdagan natin ng 8 pa. Gawin natin 15. Para man-neutralize itong mga obstructionist sa korte. And so, well, hindi nangyari yon. Pero ganun pa man, isa-isa nang nagsumemplang o kumbaga nakiayon na sa kanya ang US Supreme Court. Kasi malinaw naman. Malinaw na ang kanyang mga gustong mangyari ay para sa kapakanan at para sa kapakinabangan ng lahat ng mga Amerikano. Now, mapunta na tayo dito sa punto na bakit lahat naman ng magagandang batas sa New Deal, pati na yung mga second New Deal, second salvo, ay inadapt sa Pilipinas. Social Security System. Di po ba? National Labor Relations. Meron tayo
You name it, halos lahat ng magagandang batas na ipundar o nailimbag sa Amerika, ginaya natin. Eh bakit ganito pa rin tayo? 99.9% pa rin sa ating mga Pilipino ang mga naghihirap. Kaya tingnan nyo, dumating itong sakuna ng Chinese Communist Party genocidal virus. Marami sa atin na hindi nakapaghanda. Marami sa atin gusto magkulong sa bahay. Eh, wala tayong housing units ng mga matitino. Di ba? Panay kurakotan dito, kurakotan doon na nangyayari sa budget pang housing. Di ba? Eh so, hindi mo ngayon may isa sa katuparan kung ano ang nararapat gawin. Eh yung mga mamamayan, imbis na maalwan ang buhay, hayahay ang buhay na pag dumating. Alam nyo, kung 70,000 ang minimum wage sa atin, sa bansa natin, for which kayang-kaya, di naman, ano po? Abay, hindi ganito ka-aligaga ang mga mamamayan. Kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sapagkat ang bottom line or ang sundot sagat, wala namang ibang magpo-protection sa atin kundi tayo mismo eh. Sa mga sarili natin. May asa mo ba sa pulis yan? Hindi. Unang-una ilan lang yung pulis? 150,000? Ilang Pilipino ang kanyang babatayan? 110 million Filipinos? Pag samasamahin mo pa yung pulis at militar, nasa 300,000 lang. Kakapiranggot. No ha? Kakapiranggot. And so the bottom line here is that tayong mga mamamayan mismo dapat nangangalaga ng ating sarili. As a matter of fact, tayo din ang tumataya ng buhay, tumaya na noon at tataya pa sa mga darating na panahon kontra China kung kinakailangan. Hindi naman mga pulis lang at mga sundalo eh. Di po ba? Eh so, bakit kamo ganun kahina tayo sapagkat di tulad ng Amerika na kasama sa kanilang Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury, sa atin wala. At dahil doon, itong mga kawatan, itong iilan ng mga kawatan bantay sa lakay at mga abusado, mapang-abuso, mga human rights violators na mamayagpag. Kasi hindi sila napapanagot. Kaya marami naghihirap, 99.9% sapagkat itong iilan hindi napapanagot sa kanilang pangungurakot. Ganun lang kasimple. No? Kaya kung matino itong ating mga senador ngayon, no ha, dito sa kanilang gustong limbagin, pandayin, no ha, na Reform Act of 2020, isama na nila. Unang-una, karapatan ng mga soberanong mamayang Pilipino sa trial by jury. Amendahan ang Bill of Rights. First things first. Sapagkat kay gaano kalaking pondo ang ilalagak sa gaano mang kagandang proyekto, maging yan man ay social amelioration program, maging yan man ay balik probinsya, maging yan man ay pantawid pamilya program, walang mangyayari sapagkat ang malaking bahagi ng pondong yan suwak sa bulsa ng mga kurakot, mga salot na kurakot at hindi sila napapanagot. Yan po. First things first. Sa kanyo na limbagin itong mga iba pang mga proyekto magaganda. O pwede pagsabayin. No, ha? Pero, unahin po natin yung karapatan sa trial by jury sapagkat wala pang ni isang bansa na hindi uso ang jury justice system o trial by jury of by for the sovereign people na guminhawa sa buhay. Wala pa. Ni isa. Maghanap kayo. Maghanap kayo. Wala pa ni isang bansa. Sa kabilang banda, marami na at malinaw ang mga bansa na mayroong jury justice system
na hindi lamang bansa nilang maunlad, kundi pati mga mamaya. United States of America, United Kingdom, Canada, Australia, Germany, the Netherlands, Switzerland. Huwag tayo maglalalayo. Hong Kong. Jury justice system meron sa kanila. South Korea. 2007 nag-jury justice system sila. South Korea. Kaya ngayon, ang yaman-yaman na nila. Diba? O yan po, ang ating dapat igit sa mga senador, mga kapwa soberano. Ngayon, malamang ayaw nila ito sapagkat ilang beses ko na in-email sa kanila ito na kung po pwede, ihain nila ang amenda numero 1 bilang Constituent Assembly. O sa pamamaraan ng Constituent Assembly alinsunod sa saligang batas. Meaning, bawat kapulungan, Kongreso, at saka sa Senado, 2/3 votes ang kinakailangan para maipasa. Pag naipasa ito, agarang ibabato sa Commission on Election para maitakda ang plebisito. At huwag na huwag tayong pumayag na gamitin ng Comelec Cotong Team Hocus-Picus ang kanilang vote cheating machine, VCM, na dati ay Hocus-Picus o Picus machine. Sapagkat yayariin nila tayo. Kung ayaw na makinig, citizens arrest natin yung mga hayop na yan. Yan ang unang hakbang. Diyan unang kinagat ang mansanas ni Eva. Mga Comelec Cotong, Team Hocus-Picus ang unang kumagat riyan. At pag nandun na, naitakda na yung plebisito, simple majority lang sa natin, tayo mga soberanong mga Pilipino ang didesisyon. Kung gusto ba natin ipairal sa bansa ang jury justice system na tayo randomly selected, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, kwalipikado na maging trial juror. Ganon din maging grand juror. Pero bago ka maging grand juror, kailangan mag-apply ka muna. Sa ganong pamamaraan, hindi masisindikato at hindi mamamanipula ng mga salot na kurakot ang hukuman. Ngayon, ikinatatakot nila baka sila ay masampahan ng kaso doon sa mga nanakaw na nila sa atin. Pues, lagyan natin ng kolatilya. Magsoli sila, kahit kalahati lang. No questions asked, hindi sila, hindi broadcast kung sino-sino sila at hindi na sila sasampahan ng kaso. Isang taon, magsoli sila. Pag nangyari yun, tiyak, antimano, mayamang ng bansa Pilipinas. Gawin din natin mga kooperatiba, ito, para sa New Deal, o New Normal. Ponduhan nyo yung mga kooperatiba na mangingisda, ibili nyo ng barko na malaki. Diba? Ponduhan ng gobyerno, collateral yung barko. Buuin yung kooperatiba. Yung barkong yun ay mayroon ng canning factory, mayroong facility para sa refrigeration. Pagkahango ng isda dyan sa West Philippine Sea, bawiin natin yung West Philippine Sea, atin yan. Maging number 1 pa tayo exporter ng mga dilata o kaya yung mga pagkahuli, alam nyo, merong pang plastic na pambalot na talagang ni anino ng hangin di makakapasok. Kaya napipreserve talaga yung isda. No, ha? So, magiging malaki tayong exporter. Diba? Uunlad ng bansa natin. Pondohan din natin yung mga kooperatiba ng mga magsasaka. Pati yung mga tsuper. Ayusin natin. Huwag natin. Diba? Hindi ka mukha ngayon na nagtayo ng kooperatiba ng mga tsuper, isang kongresista. Kalain nyo. Palagay ko ginamit yung pampuhunan, yung kanyang pork barrel. Palagay ko lang, di pa ako masyadong sigurado riyan.
So, ginamit pang puhunan ng kanyang pork barrel. Kaya nakabili siya ng maraming mga di-baterya ng mga sasakyan. Ano ho? O siya lang nakikinabang. Yung mga trabahador niya hindi. Nga. Ngayon, mapapanagot mo ba yan sa trial by palakasan? Well, pagkalaban niya yung naging Pangulo, pwede. Pwede siya mapapanagot. Pero hindi. Balimbingan ng estado yan eh. Kung sino yung Pangulo, baliktaran lahat. Para patuloy na makakakuha ng makakatikim ng corruptible funds. At syempre, hindi mapapanagot doon sa mga dati na nila ninakaw. O kaya yung sinasabi nilang mga dilawan nila. Wala yan. Ha? Hindi, walang importansya yan. Diba? Yung mga dilawan noon, hindi man dilawan dati ang mga yan. Yan ay mga pulahan, mga kasabot ni Gloria, makapal Arroyo. O nung nagdilaw ang kulay nung nakaupo, si Pinoy, lipatan sila sa dilaw. Pagpasok ni Digong, balik ulit sa kulay pula. Pulahan na naman sila. Di ba? Mga hunyango yan eh. Ano mangyayari sa buhay natin kung hanggat hindi uso sa bansa ang jury justice system? Ito. Patuloy pa rin tayo itsapuera. Tayong mga 99.9% ng mga Pilipino, patuloy na mga itsapuera. Soberano nga tayo, pero powerless. Dito lang sa Pilipinas, nakakita ka ng sovereign people na mga powerless. Saan ka naman nakakita ng sovereign powerless? Dalawang magkasalungat yun eh. Yung powerless, no, at sovereign, magkasalungat yun eh. Baliktaran yun eh. Di ba? Pag sovereign, makapangyarihan. Di ba? Pag powerless, dito ka, tsapwera ka. Bakit tayo mga sovereign, pero itsapwera? Ano nangyari? Peke ang ating demokrasya. Peke sapagkat hindi kasama sa ating Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. So, paano? Paano? Patikim na natin sa kanila ang puwersa ng mga itsapwera. Okay? Puwersa ng mga itsapwera. Paano? Kapag juror ka, juror ako, juror tayo, tayo humuhusga sa mga kaso na pangungurakot at iba pa sa lahat ng korte, palakasan hindi na uso sa mga hukuman. Diba? Mga salot na kurakot, madaling mabubuko at mabilis makakalabuso. Tayong lahat ng mga soberanong mamamayang Pilipino, ligtas at asinsado. Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa husgado. Hanggang dito po muna natin pinatutunan. Ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod. Kikilatis na galing po lamang Mr. Juror. God bless you. God bless! Philippines, stay safe. Everyone stay. Chinese Communist Party genocidal virus. Free till kingdom come.